Visam Pravyet, welcome to Averlanyan channel. And as I promised, kukwento ko sa inyo kung paano ba nangyayari ang love bombing or yung mga love scams. Okay, so today, nag-search muna ako. So first, ito muna, and then later, ikukwento ko yung mga personal na kakilala ko. Pero syempre, hindi ko nasasabihin yung mga pangalan. So ito. Love bombing is an emotional manipulation tactic where a person overwhelms a new partner or recruit with excessive affection, flattery, grand gestures, and constant attention. The goal is to quickly build false intimacy, create dependency, and gain power and control before shifting into toxic or abusive behaviors. So sabi dito, ang mga common signs daw ng love bombing is rushing intimacy, demanding to make things official, moving in together, or talking about marriage and the distant future right away. So, ito na yung mga nagmamadali, nakaka-chat pa lang ng mga ilang oras, ilang araw, gusto na agad magpakasal. Bakit? Hindi pa kayo namimit personally, pero kasal na agad ang sinasabi. So, parang, di ba, nakakapagtaka. And, what else? Over-the-top gifts. Giving expensive or lavish gifts that feel mismatched for how long you have known each other. So, ito naman yung sa mga nagkita na 1 week pa lang siguro nagkikita or 2 weeks or less than a month ay magbibigay na agad ng diamond. Alam mo yung kukuhanin yung loob mo na magbibigay na parang hindi pa dapat magbigay ng ganitong regalo sa ganitong kaaga na talking stage. So, over the top gifts. And what else? Constant contact. Yung gustong-gusto na non-stop texting, every hour update. Alam mo yung parang patay na patay agad sa'yo na hindi mabubuhay pag hindi mo i-chat or hindi ka mag-update. Ganon yung mga love scams or love bombing na feeling mo, ay naku, gustong-gusto ako nito. So alam mo yun, kukuhanin nila yung loob mo na ipapa-feel nila sa'yo na talagang mahal na mahal ka nila at gustong-gusto ka nila. So ito na, gusto ko nang ikwento yung mga nakausap ko, nakachat ko. Siyempre may mga nakakachat ako kasi nga pinopost ko na ako ay married sa Russian, and kahit nung before na hindi pa kami kasal, nung mag-boyfriend pa lang kami, may mga nag-chat na sa akin, nagtatanong, Miss, ganito ba talaga pagka ganito, ganyan? So ito na nga. Meron isang nag-chat sa akin na out of nowhere, biglang sumulpot, nag-message sa kanya sa social media, and nagpakilala. Alam mo yung, di ba dapat magtatanong ka, hi, kamusta, mga ganyan. Pwedeng yung makipag-friends, ganyan, yung mga typical. Pero yung ito daw na nakausap niya, pinakilala agad ang sarili na para bang introduce yourself sa school. Parang ganon ang datingan. Ako si ganito, ganyan. Ganito ang edad ko. Nakatira ako sa ganito. Ang trabaho ko ay ganito ng ilang taon na. Parang giving, over sharing na ng information sa bagong niya palang kausap. Alam mo yun, ikaw diba, hindi ka naman mag-share ng mga information na sa tingin mo personal to masyado na para i-share sa mga bago ko palang nakachat, diba? Minsan nga, kahit sa mga kakilala natin, saan ba nagtatrabaho ngayon? Diyan lang sa Manila pa rin, pero yung company ganito, ganyan. Hindi tayo nagbibigay ng mga over-detailed na information, diba? Pero ito daw ka-chat niya na to,
ganito ang sabi, ako si ganito, nagtatrabaho, matagal na ako nagtatrabaho, kaya lang wala na akong pamilya. Eto pa, kadalasan ang mga lalaki or ang makaka-chat ninyo na love bomb or love scam, sinasabi nila na sila ay ulila, meaning walang kamag-anak. So, dyan mag-umpisa. Mamaya pupunta tayo kung bakit style or technique nila yung sinasabi na wala silang kamag-anak at ulilang lubos. So, ganito. Sinabi nga niya na wala siyang kamag-anak. Okay, go. So, itong nag-chat sa akin, ang sabi niya ay nahulog daw ang loob niya kasi gwapo. Piloto sa US. At araw-araw daw na talagang consistent mag-chat sa kanya, yung talagang non-stop. So, ito na. Mga 3 days to 5 days. Medyo naiiba na yung sinasabi. I love you so much. I wanna marry you. Mga too good to be true na para bang kakachat pa lang natin. Hindi mo pa nga ako nakikita ng personal at nakikilala ng lubos. So, dumating na rin sa point na nagtanong pa pala sa kanya. Ano bang mga gusto mong regalo? Mahilig kasi ako magregalo sa mga sa mahal ko and sa family mo. Anong dapat nating ibigay? Magpapapackage ako. So, kinilig naman itong nag-chat sa akin. Kinikilig daw siya talaga. And nung una sabi niya, hindi, okay na. Huwag ka nang mag-abala. Kahit pag nakita na lang tayo, huwag ka nang magpapackage. Pero nag-insist daw itong kachat niya na piloto daw sa US. And, so sabi niya, sige, ikaw, ano ba gusto mong bigay? Ganito na lang, mahilig ka ba sa bags, shoes, and mga branded shoes and bags pa daw ang in-offer. So, anong size ng paa mo? Sige, ganito, ganyan. O, ilang kayo sa bahay, ibili natin sa ganito. Yung mami mo, yung daddy mo, yung sisters and brothers mo. So, naglista siya. Sige, ganito. May 2 babae, 2 lalaki, ganito, ganyan. So, sabi daw, sige, mamimili na ako mamaya. Mamaya agad ha, mamaya. And then, tatawagan kita kung may kulang pa or magsisend ako sa'yo ng pictures, videos. Baka may magustuhan ka sa store. Ituro mo lang ang ituro, bibiling ko. Di ba? Ay, ang sarap ng life. Disney Princess. So, ito na. Tumawag, nagpakita. Sige yan, gusto ko yan. Ito, ganyan. May mga alahas pa. So, kinabukasan, ganito nga pala, pahingi ng address mo para doon ko ipapadala, syempre, yung package. So, binigay niya yung address. Dahil nagtiwala at nagandahan sa mga regalo. Binigay ang address. Di okay na. Sumunod na mga few days ulit. 2 to 3 days daw. Ang sabi daw ay madidestino siya sa malayo. At yung bank account niya ay hindi gagana doon sa lugar na pupuntahan nila. So, kailangan niya ng tulong ng babaeng kachat niya. So, ang sabi daw ay, baka naman pwedeng ikaw na mag-process nito, ganito, ganyan. So, yun na nga, unti-unti na siyang napapapasok doon sa scam. Diba? And ito daw ay member ng mga, hawak daw ito ng mga sindikato or alam mo yun, yung mga talagang planado ang kanilang pang love scam sa mga kababaihan. Hindi lang to nangyari sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa nangyayari din to. So, ayun,
may pinapaprocess daw sa kanya sa mga bangko, kailangan daw ng bank transfer, ganyan. So, itong nag-chat sa akin, nagsabi na wala naman daw siyang alam sa mga ganon. So, at wala din daw siyang bank account na sarili na pwedeng mag-transfer, ganyan. And, sumunod daw ay iba naman ang hinihingi. Sige daw, okay na. Gagawa na lang daw niya ng paraan. So, sumunod naman ang sinabi ay, kailangan daw doon sa company nila ng in case of emergency, please contact this person. At ang sabi nga siya daw ay ulila at walang kamag-anak. So, ito na, papasok na tayo dito. Kaya sinabi na siya ay ulila at walang kamag-anak, ikaw ang gagamitin niya na kunwari beneficiary. So, paano ka magiging beneficiary? Pahingi ng lahat ng details mo. Full name, birth date, email, address, complete address, ano pa? Basta lahat ng information tungkol sa'yo ay hihingi nila. So, ikaw bilang in love at tiwala doon sa kachat mo ay siyempre bumigay siya. Lahat ng information binigay niya, name, address, birthday niya, ganyan. And then, nung pagkabigay niya na yon, di okay daw, sige, aasikasuhin ko sa opisina na ikaw ang gagawin kong contact person in case of emergency. And then after that, biglang 1-2 days, parang paisa-isa na lang daw ang chat. Kasi nga, nakuha na yung information. Nakuha na yung mga information mo. So, nagtaka na ngayon itong babae. Like, honey, babe, nasan ka na? Sorry, wala laging signal dito. Diba sabi ko naman sa'yo, lilipat kami ng destinasyon, walang signal, walang yung bank account namin, hindi gumagana, ganito, ganyan. And sabi pa, by the way, yung package nga pala na ipadala ko na. Pero, na-hold sa customs. And kaya siya na-hold sa customs dahil worth 500,000. Kung worth 500,000 daw or more, ang halaga ng package ay hino-hold daw talaga ng custom dyan sa Pilipinas. Yun daw ang sabi. Kaya, kailangan mo itong tubusin ng 25,000 pesos. Huwag ka mag-alala, yung 25,000 pesos mo, ang kapalit nun, yung 500,000 na package ko. Pwede bang pakidala yung, or pakisend yung 25,000 pesos dito sa bank account na to? Itong bank account na to, ito yung sa customs. Once na-receive nila yung 25,000 pesos na ito, marirelease na ang package mo na may gold, sandals, bags, all branded. Lahat ng pinadala ko, pinamili ko para sa'yo at para sa family mo. So, doon na siya kinabahan. And, since nakuha na lahat ng information niya, ang ginawa na lang daw niya is, binlock niya, and, ano pa. So, yun, natakot daw siya, and alam niyang iba na, hindi na to tama, hindi siya true love. So, yun, and nakwento ko sa kanya na, yung boyfriend ko, nung nag-LDR kami, hindi naman ganyan na, kung may gusto siyang bilhin para sa akin, ipapadala na lang niya yung pera, and ako na lang mamimili sa Pinas. Kasi nga, mahirap din yung mga package na ganyan. So, ayun. And, yun nga, ang madalas na victim ng love bomb or love scam is yung galing sa breakup. Hindi natin alam kung bakit. Alam na alam nila na ikaw yung tao na galing sa breakup, na madali kang i-comfort. Kailangan mo ng comfort, kailangan mo ng makakausap, and nagpapakilala sila na kayang-kaya kanilang buhayin, kayang-kaya kanilang mahalin, protektahan, alagaan, ano pa, i-spoil,
And ayun nga, so kung ikaw bilang babae at umaasa sa true love, so wala namang masama dun, di ba? Hindi masamang umasa na makakatagpo tayo ng true love natin. So, ang payo ko lang is mag-ingat sa mga taong makaka-chat sa dating apps, sa mga social medias. Huwag agad magbibigay ng personal information. And yung sa mga naikwento ko na yon, kung yon ang style or tactics na makaka-chat mo, alam mo na hindi siya totoo or sincere. At minsan nga ito pa, yung picture sa dating app, ginagamit lang nila. Hindi sila yung totoong tao na ka-chat mo. So, yun, may nabiktima na silang babae, nabiktima din nila yung lalaking nasa picture kasi hindi yung nasa picture ang talagang kausap. Kumukuha sila ng mga gwapong picture, yung mga mukhang mapagkakatiwalaan. At ayun, may mga nahuhulog. At meron pa nga iba sumusundo sa airport dahil sa paniniwala na totoo yung taong kausap nila. Hanggang sa, ayun, pagdating nila sa airport, hindi na nila makontak pag tinatawagan nila. So, ayun, masakit lang sa part bilang babae na totoo naman yung sana yung pinapakita mo, na feelings mo sa kanya, pero wala eh. Meron talagang mga grupo na nanloloko para makapang-scam. Ginagamit ang pag-ibig. Alam kasi na madaling mapaibig ang mga babae, di ba? So, ayun lang. Sana ay may natutunan kayo sa chika, sa chismis. Sa kwento ko na yon about sa love bombing and love scam. At huwag magpapaloko, maging mapagmatsyag, be smart, be wise, and that's all for today. Paka-paka!